Muling iginiit ng Malacanang na nananatiling firm but diplomatic ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa relasyon ng Pilipinas at China kasunod ng matapang na pahayag ng Chinese Embassy laban sa isang resolusyon ng Senado. Samantala, nagbigay naman ng tugon ang palasyo hinggil sa travel ban na pinataw ng China sa ilang opisyal ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan. Si Creslyn Catarong magbabalita. Nanindigan ang Malacanang na kinikilala nito ang karapatan sa malayang pagpapahayag ng bawat panig kaugnay ng naging matinding pahayag ng Chinese Embassy laban sa Senate Resolution 256. Ang nasabing resolusyon ng Senado ay tumutuligsa sa mga naging pahayag ng embahada laban sa mga opisyal ng Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea. Sa inilabas na pahayag ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng, tinawag nitong anti-China resolution ang hakbang ng Senado at iginiit na ito ay isa lamang umanong political stunt. Dagdag ng opisyal, ilang mambabatas umano ang paulit-ulit na gumagamit ng pagbabanta at pananakot laban sa mga Chinese diplomat habang sinasabing kinakatawan nila ang opinyon ng publiko ngunit binabaluktot naman anya ang mga katotohanan. Sa palace briefing naman nitong Pebrero 11, sinabi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na iginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malayang pagpapahayag ng kahit sinuman. Ang Pangulo po kasi ay rumirespeto sa kalayaan ng pamamahayag. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sinuman na Pilipino at kung ano man din po ang inihayag ng Senado. Binigyang diin din ng opisyal ang firm but diplomatic na paninindigan ni Marcos Jr. hinggil sa ugnayan ng Pilipinas at China. Samantala, nang tanungin kung tinitignan ng palasyo ang pagkondena ng Chinese Embassy bilang paraan upang patahimikin ang Senado, sinabi ni Castro na hindi sila makapagbibigay ng ganoong interpretasyon. Hindi po tayo makakapag-react ng ganyan dahil sabi nga po natin may karapatan naman din po silang magsalita kung ano ang kanilang nararamdaman, ang kanilang sentimiento, ganun din po ang Senado. Samantala, inihayag ng Malacanang na ang travel ban ng China sa 16 na opisyal ng Kalayaan Palawan sa mainland China, Hong Kong at Macau ay hindi kontrolado o saklaw ng Pilipinas. Ito ay matapos magpatupad ang China ng travel ban laban sa mga opisyal ng nasabing LGU bilang tugon sa pagdedeklara ng persona non grata laban kay Chinese Ambassador Jing Huang. Kung ano man po ang naging desisyon at polisiya ng China ay hindi naman po natin to saklaw. Katulad din po ng hindi nila dapat masaklawan kung ano po ang nagiging desisyon ng administrasyon na ito. Gayunman, ipinauubayan niya kay Department of Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro ang pagbibigay ng mas detalyadong pahayag ukol sa usapin. Nanindigan din ang Malacanang na hindi magbabago ang diplomatic approach ng Pilipinas sa pakikitungo sa China sa kabila ng obserbasyon na tila mas palaban ang bagong Chinese ambassador. Hindi po kasi natin masasabi na ang pagiging palaban ay siyang magiging magandang solusyon para maayos kung ano man ang sigalot sa bansang China. So kung sila man ay palaban, meron naman po tayong paraan na legal, diplomatic, na pwedeng makapag-ayos ng anumang issue. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslyn Catarong, SMNI News.